Okay, gandang araw po sa inyong lahat. Mayroon po tayong unit ngayon. Pangatlo po ito sa isang customer ko. Ang tatak po ay power weld. So, ito po, ilagay po natin sa test valve. Sasaksak natin sa test valve. Yan. Tapos, switch natin. Hindi pa nabuksan po yan. Tingnan natin reaction. So, normal naman po yung supply. Wala lang siyang display. So, wala siyang display. Umaandar yung fan niya. So, wala siyang display ngayon. Check natin yung voltage. Mag-voltage reading tayo sa output niya. So, sa positive, negative sa negative. Ayan, naka-DC siya. Wala siyang output na voltage. Wala. So, empty siya. Wala siyang display. Ngayon, bubuksan natin to. Ano pang laman nito. Si Jomel, sa'yo itong welding machine na to. Shout out sa'yo. Gandang umaga sa'yo at araw sa'yo. God bless. So, buksan natin. So, ayan. Binuksan na natin yung power weld. So, visual checking muna tayo. Ayan. Napakadumi. Dilinisan natin yan. So, wala siyang power display. So, medyo na-repair na to ng iba. May mga pinaghinangan po. So, check natin yan. Bakit walang display at walang output na voltage. So, lininis muna. Linisan muna natin yan. Ayan. Power weld siya. Ayan. So, ayan. Natanggal na natin sa kaha. Ayan. Natanggal ko na sa kaha. Dito tayo mag-opera sa board. Kasi wala siyang power. Visual checking muna. Ayan siya. Napakadumi. So, parang ginalaw na itong auxiliary niya. Dumi. So, linisan muna natin to. Ayusin natin yung mga terminal. Yung mga pinaghinangan ay parang kulang sa init yung soldering iron niya nung mag-repair. So, tingnan natin. Tanggalin ko muna yung mga heatsink para malinisan. So, ayan. I-check po natin yung IGBT niya. So, anong number nito? Ano number nito? 50T65. Oh, 50T65 ang ano niya, IGBT niya. So, tingnan natin yung IGBT. So, naka-extend tayo. So, calibrate muna natin. So, ito lang. So, ito yung terminal ng IGBT. Check muna natin. Ayan, pumalo. Tapos, abante natin yung pula. Ayan, pumalo din. So, reverse natin. Itim na naman dito sa kaliwa natin. Ayan. Sa gitna naman yung itim. Yung palo. Wala. Isa. Yung palo. Ayan. Shorted siya. Ganun din sa kabila. So, bali 4 na piraso ito na IGBT. Tingnan natin yung iba.
So ayan, binabrush natin to, nililinis natin, napakadumi ng board. So hindi muna natin tinanggal yung IGBT. So, napakahalaga pala ng current sensor na to. So shout out sa nagturo sa akin ng current sensor. Kahit technician po ako, ay nagtatanong pa rin ako sa mga kasamahan natin, sa mga bibigay ng dagdag kaalaman pa. Kahit technician po ako ay nagtatanong, nagre-research din po ako. Nag-aaral pa rin kahit technician. Ganun yun. So hindi natin pagdadamot ang talento na ibinigay ni Lord. Kailangan ibibigay natin din sa iba para magkaroon sila ng kaalaman. Isa lang naman talaga ang marunong Ang Panginoon lang ang marunong. Sa tayo naman bilang isang tao, bahagi lang tayo ng karunungan. So dapat natin i-share din sa iba yung mga karunungan natin. So shout out sa mga tao nakakilala sa akin. So ayan, tatanggalin na natin yung IGBT. Magpapainit lang tayo ng soldering iron. Ang soldering iron kong gamit ay isang 60 watts. So, huyag-huyag na yan. So tingnan natin kung kaya. Hindi ko ipagyayabang na basta gagawin kong ayon sa nararapat, ayon sa nakakaya. So gagawin ko yun. Tatanggalin ko yung IGBT na 4 na piraso. So ayan, natanggal na natin yung IGBT na isa. Napakadumi. Ito yan ang number niya, 50T65. So mayroon pang 4 na piraso. Tatanggalin natin. So, kasi yan ang una natin sa switch, shorted. So ayan, tinanggal na natin yung 4 na IGBT na 60T65, 50T65 pala. I-check natin yan kung shorted ba lahat. So ayan, lilinisan na natin. Dito na yung 4 na IGBT. Mamaya na natin yung support. Nilinis ko muna itong board, napakadumi. Pwede lang sana labhan to. Sobrang daming putik, binahaya ng bubuyog, diba? At saka binahaya ng ipis, may itlog ng ipis na kukuha ako. So linisan muna natin to. So ayan, ayusin muna natin yung mga pinaghinangan. So nag-repair dati, kulang siyang, yung soldering iron niya kulang sa init. So ayusin natin yung pinaghinangan niya. Ayan yan, may mga jumper pa. Ayan. So ayusin natin, linisan ko yan. So ayan, malinis na po. Ayan, nilinis na natin yung contact cleaner. So contact cleaner lang ginamit ko. Tinanggal ko muna yung capacitor na dalawa. So para makapasok yung brush natin sa looban, matanggal yung mga putik-putik na yan. Ayan. So yung PWM na naman ang anuhan natin dahil medyo maputik. Linisan ko muna yung PWM. So ayan, tinanggal ko muna yung display. Kasi titestingan natin. So mag-i-inject ako dito ng 24 volts supply ng display. Ayan, mag-inject muna ako dito sa 24 na to. Ito kasi sa relay to So hindi tayo pupunta doon sa relay na yun. Ito muna sa display kasi walang display ito. So dito muna tayo mag-concentrate sa display area. So na-check ko na yung mga diode, okay naman. So ayan, na-check na natin yung
MOSFET niya na 4688. Ito, dalawang to. So, okay naman siya. Okay yan. Ang dalawang yan sa likod. MOSFET na 4688. Tapos, check natin yung regulator na ano dito. Supply ng display. Ayan po, tinanggal natin yung chopper or transformer na auxiliary. Tinanggal ko muna dahil parang may suspect ako rito eh. So, salamat po. So, ayan, gagamit tayo ng transformer para sa pag-troubleshooting nito. Gagamit tayo ng 24 dual 24 volts na transformer. Ayan, check natin yan. Kasi wala siyang power. Walang display. So, ayan po, pinalitan na natin ng IGBT. 4 na piraso. Ayan, pinalitan natin ng IGBT na 4 na piraso. So, check pa natin ulit ang iba.